Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyo manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nasa talk 6 na po tayo. So talk 6 is follow the right king. Our one big message today is this, mga kapatid. Follow the right king. Follow the right king. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may sinusundan na hari. We all follow a king. Naniniwala po ba kayo? Baka yung mga king iniisip nyo, yung mga nakita natin sa mga movies, sa mga palabas, yung mga may corona, ginto, yung mahaba ang robes. No! I'm not talking about those kings anymore. Wala na yung panahon na yun. Unless ikaw ay King Charles, siguro pwede, pero wala na yung mga ganong suot, di ba? But hey, maybe your king is a false belief. Maybe your king is an ideology. Okay? Mamaya, I'll talk more about ideologies. Yan. Walang mali sa pag-ideas, ha? Or ideologies. Pero we'll find out later how ideologies, false beliefs, even our own self can be our own king. Because more than we realize, mga kapatid, we are shaped by our environment, sa mga nangyayari sa paligid. Sino dito ngayon, aminin natin, na nagiging toxic na pag online? Oh, yung iba, ayaw aminin. No? And I talk to a lot of people ngayon, and sabi nga, maraming nagsasabi, Brother Tony, parang ayokong mag-open ng social media, nakaka-toxic ngayon. Pero whether we accept it or not, social media, our environment, sa mga nangyayari sa mundo ngayon, it's affecting us. Tama? Yes, one way or another. Whether iniwasan natin ang social media, hindi, naririnig natin yan sa mga kwento-kwento. Diba? Ang hilig natin sa mga kwento-kwento. Pag narinig natin, kahit hindi tayo nag-ano ng chismis, pero naririnig natin. Oh, nakiki-eavesdrop. Ay, sabi daw ganun. Oo, nga. Parang tayo, di ba? So we are shaped by our environments and the predominant philosophies of our age and time. Kung ano yung mentality, kung ano yung uso, kung ano yung sikat. No? Pero ito, okay, sa panahon ngayon, sino dito mga kilala nyo, or hindi ba personal, pero sinusundan nyo yung SB19? Aminin. Wala? May bagong song yung SB19, at yung tawag sa mga fans, yung mga followers ng SB19, ano? Atin. Tama po ba? Tama po ba? Atin. Yung A''T''I', atin. Yung parang atin ito. Diba? So yung mga atin dyan. Meron po? Wala? Okay. Ayan, meron. Oh, diba? Okay. Ito naman. Mga followers ng Bini. Ay, mas dami pala. Mga Blooms. Yeah, mga Blooms. Itas ang kamay, mga Blooms. Ayan. Okay. Kahit pa paano, nakaka-relate na tayo. Okay, Blooms. Pero alam nyo, may bagong grupo ngayon. Alam nyo? Kilala nyo? Pixie. Di nyo alam ha. May bago sila. Ang pamagat ng kanilang yung bagong track nila, iced coffee.
Mamaya, baka magiging followers kayo ng Pixie. But what am I trying to say? Di ba may mga follower, may sinusundan tayo, but it doesn't necessarily mean na sila ay yung mga celebrities, yung ideologies, itong mga sikat na tao. Yes, we may be following them. But what we are trying to say today is that we cannot not follow a king. Lahat tayo followers. Kahit sabihin natin yung pinaka-lone wolf, yung pinaka-rebelde, yung talagang hardcore na walang sinusundan na tao or person, may ideology pa rin. At kahit sabihin natin siya ay talagang nag-iisa siya sa kanyang paniniwala at kanyang ideolohiya, may sinusundan na proponents. What do I mean by proponents? Example, ito may konting kwento ako. Okay lang po ba? Si Karl Marx. Kilala niyo si Karl Marx, si paring Karl Marx? Yan. Sa mga nag-aaral ng filosofiya, and like myself, baka alam niyo, baka you know the ideas of Karl Marx. Siya nagsulat noong 1848, if I'm not mistaken, yung Communist Manifesto. At ito yung nagiging seedbed ng communism as we know it today. Sila ni Lenin, di ba? At medyo pinag-aralan namin ito. Pero I'm not going to talk about Karl Marx with a K. I'm going to talk about Karl Marx with a C. Yan. Si Karl Marx with a C, ito isang Pinoy, isang Pilipino na tubong Davao. Okay? Si Karl Marx, siyempre, dahil sa pangalan niyang Karl Marx, alam na yung mga magulang kung anong ideology nila, sino ang sinusundan nila. Yung mga magulang, dahil sila ay mga aktivista, talagang kinokondemn nila yung capitalism, di ba? They follow socialism, no? Kumbaga, pastime ng mga magulang ni Karl Marx, yung sumali sa rally, at okay at normal na sa kanila na palaging arestado sila pag sumasali sa rally. To the point na pag laki ni Karl Marx, tinuturuan na walang Diyos. Kumbaga, atheist sila. No? Pero irony of ironies, itong si Karl Marx, nung nag-college na si Karl Marx, nakilala lang Diyos. Nakilala niya ang Diyos through a group of friends. Tapos umattend na sa misa, sa simbahan. Nung nalaman yung papa niya ni Karl Marx, ay nako, galit na galit yung tatay niya. Na-disown siya. Tinigilan niya yung support sa anak niya sa pagbigay ng funds at pera para sa pag-aaral niya. Kumbaga, total distance kay Karl Marx. Kumbaga parang di niya anak. Siyempre, napilitan na tong si Karl Marx na maghanap ng part-time job, maging working student, no? At siyempre, ito, alam niyo yung feeling na sobrang poor na araw-araw ang kinakain niya, Ligo sardines. Di ba? Na-experience niyo pa ba yun? Yung parang sardinas lang, tuyo lang ang kinakain niyo. Ganon si Karl Marx. Pero one day, pakiulit, one day, ang nangyari ito, the craziest thing, nagkasakit yung papa ni Karl Marx. Na-disown siya, ha? Pero nung nagkasakit na yung papa ni Karl Marx, nag-request, na-invite yung si Karl Marx, anak niya, na pumunta sa bahay after so many years. At nagulat si Karl Marx, no? Nung may sakit na yung papa niya, yung pala nagbabasa ng isang spiritual book, nagulat si Karl Marx, bihira ito. Tatay ko, aktivista, atheist, nagbabasa ng spiritual book. At ang sabi ng papa sa kanya, nag-usap na sila, si Karl Marx at yung papa about God. Nag-usap sila tungkol sa Diyos. And siyempre, si Karl Marx, nung na-realize niya, parang nakikilala ng papa niya si Lord. Sabi ni Karl Marx, Pa, gusto niyong tanggapin si Jesus? At ang sagot ni Papa, yes. At ang tanong, ang sabi ng papa ni Karl Marx sa kanya, hinawakan niya yung kamay ni Karl Marx, sabi niya, kung alam ko lang na totoo pala ang Diyos, hindi ko sayang sana yung buhay ko sa maling paniniwala. At that last minute of his dying breath, na-realize yung papa ni Karl Marx na may Diyos. Diba? So it can be, an ideology can also be a king. Kasi the fact is, mga kapatid, we are all followers. Not necessarily follower of a political leader, not necessarily follower of a feast, maybe not necessarily follower of a model or a person, celebrity. Baka your ideology, yung beliefs that have the tendency to be false, kung yan lang ang hari natin. I'll ask you, dear friends, this question, this hardcore hitting question ngayon. Are you following the right leader? Tahimik. Tahimik.
Ito, babalikan ko yung story ni Karl Marx. Itong si Karl Marx, after nung pumanaw ng tatay niya, he continued serving the Lord. At ngayon, si Karl Marx mismo ay isa sa ating mga feast builder ng Tagum, Mindanao. Miracle of miracles, dear friends, posible. Pero wag natin hintayin yung huling hinga natin. Tama po ba? Wag natin hintayin na sa deathbed na tayo para sabihin natin, may Diyos. Nakasama natin lahat all this time. Ang galing ng homily ni Father Kev kanina. Regardless kung anong kamalian natin, kasalanan natin, kasama pa rin natin ang Diyos. And that's how much God loves us. Kahit tayo mismo, lumalayo tayo sa Kanya. Tayo ang tumatakbo sa opposite direction. Ang Diyos mismo ang tumatakbo pa sa atin. That's why today, we're going to dive into God's Word. Ito, sa Samuel. Makita natin kung gaano kapasaway ang mga Israelita kagaya natin, no? And we have to accept that truth. It's the human truth na nagkakamali tayo. We reject God. We fall short of His glory. Pero ang mahalaga, bumabalik at bumabalik tayo sa Kanya. Amen? Yan ang purpose ng Lenten season. 1 Samuel 8:1-3. Sabi daw, in his old age, Samuel appointed his sons. Ito, kung naalala nyo, last talk, yung mga anak ni Eli, pasaway, no? Hindi magaling na mga priest ng templo. Ito naman, yung mga anak naman ni Samuel. Naku, his sons did not follow his example. Yung dalawang anak niya pa lang. But look to their own gain, accepting bribes and perverting justice. Why? Bakit ganun? That's why we have to help yung mga kabataan. Mga kabataan, mga youth, itas ang kamay, mga youth. Yan. Yung feeling youth, ay mas marami. Mas... Pero kanina may nasalubong ako, dalawang magkapatid, brothers. No? I want to honor them for being here today. Sabi ng mother nila, first time makabalik after the pandemic. Si Sam tsaka si Gab, nandito po ba sila? Yan, alam ko nandito po sila. Thank you so much. Yung mga kabataan, we have to inspire them. We have to invite them to the feast. No? So ito, 1 Samuel 8:4-5. Therefore, all the elders of Israel assembled and went to Samuel at Ramah and said to him, ito na, napansin nila, tumatanda na si Samuel. Naku, mamamatay din si Samuel. Ano mangyayari? Who will take care of us? Who will lead us? Now that you are old and your sons do not follow your example, appoint a king over us, like all the nations to rule us. Nako, iba na ang intention ng mga Israelita. Diba, pag nadidisappoint tayo sa mga nakita natin sa paligid, mas lalo sa panahon ngayon, no? Nangyayari sa bansa, nadidisappoint tayo, nadidismaya, nadidiscourage. Parang we're resolved to go to the most desperate of solutions. Parang sabi ng mga Israelita, Samuel, pasaway yung dalawang anak mo. They're not following after you. Appoint for us a king, kagaya ng mga ibang bansa, yung mga pagan tribes na nasa paligid natin. Ay nako, siguro kung tayo si Lord, parang ito na naman sila, paulit-ulit. Kahit pinakita ko yung mabuting kaloob, no, pabuting loob, ang pagmamahal, pasaway pa rin. 1 Samuel 8:6-8. Samuel was displeased. Pakiulit, displeased. When they said, give us a king to rule us. But he prayed, nagdasal si Samuel. He prayed to the Lord. At ito ang sagot ni Lord. Nako, mag-ingat tayo sa mga dinadasal natin, no? Sometimes our prayers, sasagutin ni Lord yan. Di ba sabi nga na, be careful what you wish for? I believe, be careful what you pray for. Mas lalo pag minamadali natin si Lord. Baka inuunahan natin si Lord, yung pala, pinipilit natin. And then when we get that answer na hindi pa time, nako, nagiging problema na. Na-experience nyo po ba yun? Di ba? Sabi ni Lord, the Lord said, listen to whatever the people say. Sabi ni Lord, pabigyan mo na sila, Samuel. Mukhang matitigas ang puso nila. You are not the one they are rejecting. Sabi ni Yahweh ito ha. They are rejecting me as their king. Sa paghanap nila ng ibang hari, ng ibang king, they are rejecting me, their God, si Yahweh. I am Uhem as their king. They are acting toward you just as they have acted from the day I brought them out from Egypt to this very day, deserting me to serve other gods. Nakalaya sila na from Egypt, ilang centuries na, ilang taon na, and yet dala-dala nila yung ugali nila from Egypt. Wanting other comforts, wanting other ideologies, wanting other kings. But dear friends, para namnamin natin tong salita ng Diyos, we have two interpretations.
And the first interpretation is this, no? Israel was not meant to have a human king because God was already their king, no? Ang Diyos mismo na ang hari nila. Put your hand over your chest and say, God is my king. And I hope and pray you declare that God is your king in all areas of your life, no? Hindi lang sa finances dahil kulang pa, hindi lang sa business dahil bumabagsak na, hindi lang sa love life dahil wala pa, no? All areas. Pero second interpretation is this. Israel was meant to have a different kind of human king whose heart was after God, not like the kings of other nations. Yan. So dalawang interpretations ha. Both are possibly correct. Pero mamaya malalaman natin ganong kahalaga itong second interpretation, no? Ito, may warning lang. May warning kasi si Samuel, di ba? Humingi ng mga Israelita, give us a king. Appoint to us a king para parehas tayo sa mga ibang tribes at nations na sa paligid natin. Sila may mga hari. Mukhang mayayaman, magagaling, at mukhang napakagaling na leader. Parang nakakalula pag makita mo yung mga kings yung ibang bansa. Ang lakas nila. Sila ang malakas. Tayo, Samuel, sino ang king natin? Di ba? That's why ito warning ni Samuel, nag-warning na. 1 Samuel 8, 11, 13 to 15, and 16 to 17. This is how a king will reign over you. Tanda natin, warning ni Samuel na ito. Warning na. Nag-request, warning. The king will draft your sons and assign them to his chariots and his charioteers, making them run before his chariots. The king will take your daughters from you and force them to cook and bake and make perfumes for him. Ituloy natin. Hindi pa tapos ang warning. Napakabigat to. He will take away the best of your fields and vineyards. Lahat. Kukunin ng hari. And olive groves and give them to his own officials. He will take 1/10 of your grain and your grape harvest and distribute it among the officers and attendants. Parang kung binabasa natin, parang unfair, no? Parang unfair. Oo nga, we want a king. Pero ito pala magiging consequence. Mawawala yung mga anak natin, mawawala yung mga lupa natin, yung bahay. He will demand 1/10 of your flocks. And you will be his slaves. When that day comes, you will beg for relief from this king you are demanding, but then the Lord will not help you. Nako, ingat po tayo sa dinadasal o hiningi natin kay Lord. Baka we're having our own agenda na, hindi agenda ni Lord. Pag agenda natin ang pinupush, aabot sa puntos na there's a point of no return anymore. Gusto ba natin yan? Gusto ba natin yan? No point of no return? Dear friends, I'll share a little bit on this later. Samuel, ito, talagang ano sabi ni Samuel? Samuel warned them that the wrong king will draft their children for their arm. Kukunin yung mga anak, kahit mga bata, gagawin sundalo. The wrong king will tax their harvest. Ako, tataas yung taxes. The wrong king will use them for free labor and be servants. Wala. Kung may king, gagawin silang alipin. No? But, hey, dear friends, konting background lang kasi Bible study ito. Alam nyo, in the past book of Genesis, Exodus rather, and Deuteronomy, minanggit na ni Moises kung anong dapat criteria ng isang magaling na leader dapat na meron yung mga Israelita. Moses already gave them the criteria for the right king. Pakiulit, right king. Ito, mababasa natin we'll read it from Deuteronomy. Nandyan na, no? And the Israelites were already reading this. Alam nila to. Pero why are they not following? Sinabi ni Moises sa Deuteronomy 6:17, 16 to 20, but he shall not have a great number of horses. Sabi ni Moises, tungkol sa isang hari ng Israel, great number of horses, dapat wala. Neither shall he have a great number of wives. Pero alam natin, yung panahon nila ng ancient Israel, yung mga hari na, ilang asawa, ilang concubines, lest his heart turn away. Nor shall he accumulate a vast amount of silver and gold. When he is sitting upon his royal throne, he shall write a copy of this law upon a scroll from the one that is in the custody of the Levitical priests. Tuloy natin, Deuteronomy. It shall remain with him and he shall read it as long as he lives. Ang ibig sabihin ni Moises, yung hari dapat nasa puso niya ang salita ng Diyos.
so that he may learn to fear the Lord. Sabi nga nila, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear of the Lord, no? Kailangan may takot tayo sa Diyos. Hindi yung, hindi ganun, ha? Yung talagang awe, yung worship. Kahit anong bagay, anong area ng buhay natin, nakikita natin, kasama natin ang Diyos. He's God. And to observe carefully all the words of His law and these statutes, so that He does not exalt Himself over His kindred. He does not exalt Himself over His kindred. Nangyayari po ba yun ngayon? Our leaders, our superiors, do they exalt others before themselves? Ito na matutunan natin dito, dear friends. And we're going to go deeper. No? Pakisabi sa katabi, here we go. Here we go. We'll go deeper. 3 don'ts. 3 don'ts na dapat hindi gayahin or gawin ng isang hari. The king will not amass horses. Dapat hindi siya ganong military na strength. Pero sa mundo natin ngayon, mas lalo. Nung recently, napanood ko yung palabas na Oppenheimer. Sino dito nakapanood ng palabas ng Oppenheimer? Diba? Gabi yung palabas, no? Pag si Oppenheimer, siya ang gumawa ng unang atomic bomb. Pero later, nagsisi si Oppenheimer na ginawa niyang atomic bomb. No? Kasi talagang nung Nagasaki at Hiroshima, ang daming namatay. Iba effect at impact ng atomic bomb. It's world effect. That's why hanggang ngayon, they're very careful of not to have a nuclear war. And we pray, walang hindi mangyari yun. No? Ang hirap talaga pag umabot tayo sa nuclear war. And yet, yung mga superpowers ng mundo, they're amassing military strength. They're amassing their horses, their bombs, their military armaments. In the case, parang pinaghahandaan nila na, okay, ito na, yung sa kabilang bansa, attack na, o dapat protected tayo, gano'n. Parang ready na, sa isip pa lang, inisip nila na magkakagera. Talagang, nako, but we pray hindi abot dun, no? Second, the king will not have many wives. Praise God. No? Sa ating simahang Katolika, we do our best to be faithful to our wives. Mga husbands, itaas ang kamay. Husbands, are you faithful to your wives? Parang ang hina. Parang, mga husbands, parang yung sumagot, mga misis. Yes. Yung mga ibang blessing talaga. Sabi nga, choosing a wife is not easy. But that's the greatest gift that you can give to yourself bilang husband. Amen? Yan. Mga husbands, mahal na mahal niyo po ba yung inyong mga asawa? Yeah. Parang mga misis uli yung sumagot, Praise God. Number 3, the king will not store up riches for himself. The king will not store up riches for himself. Ako'y nakapagtaka, no? We have superpowers in the world today. Tama po? Okay, alam natin ito. It's general knowledge. US, China, Russia. Pero ano nangyayari? Superpowers na sila, and yet, sumakasakop pa sila ng ibang bansa. They still want more. Parang hindi sila satisfied. Parang they're not fulfilled sa meron na sila. Nakikisawsaw pa sa ibang bansa, di ba? Isn't that a problem in the past years, these past centuries, na kahit sila ay superpower na, parang gusto pa nilang sakupin yung iba. They want to prove themselves. Sorry for the term. Alam ko nagpe-preaching tayo dito. Pero parang pataasan ng ihi. Parang kailangan ipakita kung sinong pinakamalakas. Kailangan ipakita na kami ang best. Dapat yung mga policies namin i-impose at imply sa buong mundo. But at the cost of what? Dear friends, God's leaders. And I hope and pray we all look for God's leaders in the world today. First of all, there are 3 do's na kailangan gawin ng isang hari. 3 do's. Pakiulit, 3 do's. Number 1, the king will have a personal copy of the scriptures based sa sinulat ni Moises. I hope and pray, sana all ng leaders talagang sinasapuso at sinasabuhay ang salita ng Diyos. Kasi the Word of God is truly transformative. Amen? The fact that you are here and attending today, it's a testimony to God's Word transforming lives. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen? And so that kings and leaders will not depend on their own kaalaman and their own understanding lamang.
or their own wisdom or experience, kundi sa salita ng Diyos na ilang taon na sinulat pa to. Second, the king must obey the Lord. Pag tayo ang may posisyon, minsan ayaw nating salitang obey. Pero dapat tayo ang ino-obey ng mga nasa mababa. No? Parang minsan yung power can be tempting. No? Number 3, the king will not exalt himself above others. Ito, yan ang sinasabi ni Moises. When it comes to leaders, they will not exalt themselves above the others. But God's leaders, ito dear friends, talagang may mga qualifications si Lord of who we need to seek pagdating sa mga leaders natin. First of all, leaders who listen to God's will for all of their decisions. Sa lahat ng gagawin nila, lahat ng mga desisyon, kailangan ikonsulta si Lord. Do you consult the Lord for all of your decisions? Siyempre, pagdating na, pag Sunday, alam nyo na, gusto nyo pumunta ng feast, it's a desire that God has given you, punta na. As much as possible, kahit may mga hadlang at hindrances. If you want to go to the feast, you'll attend the feast. If you want to believe in God's Word and read His God's Word, basahin. Tama po ba sa may gusto, maraming paraan. Sa mga ayaw, ayan, alam na pala. No? So, dear friends, leaders who listen to God's will for all of their decisions, all, hindi some, hindi part, all. Leaders who don't live an excessive lifestyle. Alam ko nagiging justification, minsan, leader, celebrity, ay pera ko to Pinaghirapan ko to But hey, because you're in a position of influence, it's not just about you, it's about others. No? It's about others. That's why maraming tayong mga tao, hindi lang sa Pilipinas, na talagang mahihirap, no? Sabi ko, bakit ganun? Yung tayo mga tao, ang galing natin gumawa ng technology, gumawa ng bagong cellphone, gumawa ng bagong laptop, gumawa ng rocket para makalabas sa ibang planeta. Pero sa mundo, maraming mahihirap pa. Maraming mga countries na walang proper access to good and clean water. No? Hindi lahat kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tayo mga Pilipino, ilang beses tayo kumakain sa isang araw? Aminin. Minsan 5 beses pa, hello? No? Pero ito, isa din. That's why, husbands and wives, leaders who have a strong marriage. Strong marriage. The integrity of marriage is such a gift to the world. No? Kahit magkaaway kayo, at the end of the day, magka-partner pa rin kayo mag-asawa. Amen. Mga mag-asawa, can you say, I'm blessed in my marriage? Amen. Parang couples retreat na tuloy ito, no? Ultimately, dear friends, if we're looking for leaders, God's leaders, leaders who are servants who make God their leader. Hindi yung sarili nila, hindi lang yung ideology nila, hindi lang yung kayamanan, hindi lang yung reputation. Ang leader ng mga leader dapat ang Diyos mismo. Amen? Wala kami mga kamay dyan para sa ating Panginoon? 1 Samuel 8:19-20. Pero ito ang nangyari. Di ba, sinulat na ni Moises kung anong dapat kriteria ng isang hari ng mga Israelita. Na-warningan na sila ni Samuel. Pero, the people, however, refused to listen to Samuel's warning and said, no, there must be a king over us. We too must be like all the nations with a king to rule us and lead us into warfare and fight our battles. Ay, mukhang naghahanap talaga mga Israelita ng gulo. Diba? May mga ganang tao, talagang papasok lang sila sa debate, nagsaaway, para makikigulo lang. Pero parang, ano bang purpose mo dito? Or bakit ka nakikisaw-saw? Diba? Naghahanap lang ng gulo. Tuloy natin, from Samuel 9:1-2. Eto na. Siyempre, sabi ni Lord kay Samuel, sige nga, pabigyan mo natin. Hanap ka ng hari para sa mga Israelita, Samuel. Eto na. There was a powerful man from Benjamin named Kish. Okay? He had a son named Saul. Eto na ang unang hari ng mga Israelita.
who was a handsome young man. There was no other Israelite more handsome than Saul. He stood head and shoulders above the people. Para may idea kayo kung anong siguro itsura ni Saul, imagine nyo, si Chris Hemsworth. Yan. O kaya si Chris Evans. Ganon. Oy, gustong sumigaw yung iba, ayaw, nahiya. Parang pinipig. Parang, grabe no, kung makita mo sila. Talaga, parang siguro subukan ko nakabalbasarado. Siguro magkakamukha na kami. Yes. Pero yung height, hindi. Hindi kaya. Imagine, ganun yung itsura ni Saul. Talagang tall, macho. Sa paglalakad lang, parang alam mo, pang king material na siya. Di ba? Pero, di ba, is this not human nature? Pag may nakita tayong matangkad, guwapo, golden hair, balbasarado, blue eyes, pag nakatingin sa'yo kahit nakangiti, di ba? Oy, hello, ladies in the house. Happy International Women's Month, by the way. Palakpakan natin ang mga kababaihan. Pero in general, hindi lang for women. Oh. This is a human nature. We get hypnotized by charisma. Pag may charisma, parang, ganun yung kapatid ko, mas matangkad sa akin. Ako dati, as kuya, ako yung matangkad, di ba? Parang tuwang-tuwa ako pag may lumalapit sa akin, may mga compliments. Pero nung lumaki na yung kapatid ko, mas matangkad, mas mukhang Iranian, mas lalo pag may bigote. Pag naka-contact lens, parang pag pumasok siya sa classroom, parang lahat ng mga girls. Ako, hi, hello, nandito ako. Kailangan sumayaw pa. Kailangan kumilos, gumanon-ganon. Wala, hindi ako pinapansin. Yung kapatid ko lang, naglalakad lang. That's why di ko siya sinasama dito sa feast eh. Hindi, joke lang. No. I pray that my brother will be attending the feast more. No? Pero, charisma is not a bad thing, dear friends. Walang mali sa charisma. In fact, it's a good thing kung gagamitin sa tama. But charisma without character is a time bomb waiting to explode. Boom! Pag charisma lang yan at walang character, hintayin natin, it's going to be bad. Dahil, dear friends, charisma, sa totoo lang, ang charisma, siya ay multiplier of our character. Kung may mapansin kang may charisma, talagang it multiplies kung sino talaga siya bilang tao. That's why may mga tao na kahit hindi, yung itsura ay hindi kasing gwapo ni Chris Hemsworth or Chris Evans, hindi matangkad, yung normal. May itsura naman, pero hindi mo papansin pag nakita mo siya naglalakad sa labas or sa kwarto. Pero iba ang character. At kung ma-meet mo siya, all smiles. May mga ganong tao ba? May nakilala kayong mga ganong, yung parang ang gaan pag nakausap mo siya, no? That's why your charisma multiplies your character. But dear friends, today, I hope and pray, especially malapit na po ang elections, and we get the power to choose our leaders. Choose character over charisma. Hi. Hello. Tama po ba? Tama po ba? 1 Samuel 10, 21 to 23. But when, eto hindi pa tapos ang eksena. Okay, nakita nila si Samuel, si Saul. Pero may nangyari after. But when they went to look for him, he was nowhere to be found. Again, nawawala si Saul. Saan ba si Saul? Again, they consulted the Lord. Is there still someone else to come forward? May iba pa ba? The Lord answered, sumagot pa rin si Lord kay Samuel, He is hiding among the baggage. Nandyan siya. Nasa tabi-tabi siya. Nandyan, nakita ko siya. They ran to bring him from there. When he took his place among the people, he stood head and shoulders above all the people. Pero ito yung tanong. Hinahanap nila si Saul. Alam nila si Saul ang hinahanap nila, pero hindi nila mahanap. Why was Saul hiding? Ask me why. Because Saul was being set apart to be a king, no? But he still wanted to be like everyone else. Sounds familiar? Hindi ba ito nangyari kay Samson? He was set apart from the very beginning for God's purpose. Pero pinili niya maging normal. Maging parehas ng iba. Dear friends, I know when it comes to
to serving the Lord, loving the Lord, hindi siya madali. Tama po? In fact, we have this fear of being rejected, of being discriminated, for being pushed aside dahil sa faith beliefs natin and for the right reasons. Pero don't be afraid. Okay lang pag hindi tayo sumusunod kung ano yung uso because God is with us. Hindi ba yan ang mas mahalaga? Tama po ba? Put your hand over your chest and say, God is with me. Because dear friends, sa totoo lang, you're not called to do everything. You don't have to do everything, but you're called to do what God's thing is for you. Kung anong mission ni Lord, kung anong calling ni Lord para sa'yo, gawin mo yan. Amen! Palapakan natin si Lord. Thank you, Jesus. That's why mahalaga itong Lenten season. Alamin natin, ano bang calling ni Lord para sa akin? Siyempre, hindi lahat ay tinawag para maging builder, maging preacher, maging pare, maging madre. But hey, your calling is specifically for you. Para sa'yo yan, binigay ni Lord. So wag sayangin. Let your God calling shine. Shine. That's why let it out. Nandyan na yan. Baka hindi mo pa nahanap, nandyan na yan na sa'yo. So the question is, dear friends, what is your God assignment? Alamin natin this Lenten season, no? Napakahalaga itong Lenten season, we reflect. Ano bang God's assignment para sa akin, no? 1 Samuel 13:14. Now your kingship shall not endure. Ay, sinabi nito na ni Samuel kay Saul, ha? Kausap niya si Saul. Now your kingship will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart to appoint as ruler over his people because you did not observe what the Lord commanded you. We want not go into details, but I hope babasahin niyo po, no? Nagkamali, nagkasala si Saul. May ginawa siyang mali. Inabuso uli yung power niya bilang hari. At nakita yan ni Yahweh. At sinabihan siya ni Samuel, your reign will not be for long. May isa pa na inaalagaan ni Lord na magiging hari ng aking bayan. And later on, we'll find out it's King David. Pero kahit si Haring David, nagkamali din, di ba? No? That's why, ingat, isang asawa lang. Si Haring David, nakita lang si Bathsheba, no? Bathsheba? Joke lang, no? Yan. Pero di ba, humans are social creatures. We are social creatures. Mas lalo tayong mga Pilipino, very social tayo, tama po. And because we are social creatures, we have a mimetic nature. Pakiulit, mimetic. Ano ibig sabihin nito, Brother Tony, mimetic? Nako, ang ibig sabihin ng mimetic, namimimik natin. Yung mga hinahangaan natin, those that we idolize, those that we want to model, ginagaya natin. No? We look up to them. At walang mali doon, ha? It's okay. Pero wag sana to the point of following them, mimicking them, na nawawala yung identity mo bilang anak ng Diyos. Amen. Because Israel wanted to mimic the kings of other nations. And so, they chose the wrong king. Nabulag sila sa desire nila to have a king that they forgot. Kasama nila ang God King, si Yahweh. Isaiah, ito, we'll go now deeper. Isaiah 53:2. Sinabi ni Isaiah, Prophet Isaiah, ang tinutukoy ngayon ni Prophet Isaiah, yung parating na hari ng mga Israelita. He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His appearance that we should desire Him. Tandaan natin, Isaiah, nasa lumang tipan. Old Testament. Sinulat ni Prophet Isaiah. Ito. Pero, ang sinasabi niya, dahil siya ay isang propeta, nakita niya, who will be the King of Israel and King of all nations? Ito, wala siyang ka-beauty-beauty. No? Hindi siya kasing itsura ni Saul. Siguro pag nakita mo siya, parang normal lang. Parang yung kaniniwang tao lang. No? Sinabi ni Isaiah to eh. At alam natin kung sino tinutukoy niya. Amen? Siya ay si Jesus. Now, maybe you watch a lot of documentaries online sa YouTube. Ako, mahilig ako manood ng mga documentaries, mas lalo tungkol kay Jesus. Siyempre ako, na-intriga din ako. Ano ba ang itsura ni Jesus? Ano ba talagang itsura niya? Yung ba si Jonathan Rumi sa The Chosen? By the way, may block screening ang mga kabataan, no? Mga youth natin on April 12, sana isuportahan natin. Okay, there's a block screening for The Chosen, April 12. Ito, kasi alam natin yung Shroud of Turin, no? Alam niyo yung Shroud of Turin?
Sige, yung itsura, yung Shroud of Turin, makita natin sa screen yan. No, parang yung mga scientists, gumawa sila ng restructuring. Parang, ganito ba? Kasi sabi daw nila, authentic daw ito. Authentic. But we're not sure per se kung ito talaga ang shroud ni Jesus. Not yet fully proven, ha? But authentic naman. Totoo yung blood stain, nandun. So, they surmise na ito ang mukha ni Jesus. Di ba? Tama naman, sa alam natin kung ano yung itsura ni Jesus. Mahabang buhok, may balbas, di ba? Mahabang ilong, di ba? Matangos yung ilong. Pero ayon sa mga forensic anthropologists na nag-aaral about yung mga kultura, mga itsura ng mga tao noong panahon ni Jesus, sabi na hindi ganon. Ganito. Yung next slide please. Yan. Sabi daw, si Jesus ay parang itsurang alipin. Yung nga, hindi mo mapapansin-pansin. Parang normal lang, no? No? Di ba? Kakaiba sa una, di ba? Pero ito, may isang painter na bata. Pangalan niya Akian Kramaric. Baka familiar kayo. Nung 8 years old siya, nagpaint siya yung mukha ni Jesus. Kasi nung 4 years old siya, may vision siya na nakita niya yung mukha ni Jesus. Nakita niya si Jesus at yung utos ni Jesus sa kanya, i-drawing yung mukha ni Jesus, i-painting. At ito yung pinainting ni Akian Kramaric. Yan. No? Wow, guwapo. No? Kung kayo, pipiliin nyo, anong gusto nyong itsura ni Jesus? Di ba ito, usually? Ay, parang ito sakto, gold hair, matangos ang ilong, blue eyes, di ba? Parang paborto sa atin, no? Pero my question is, does it matter how Jesus looks like? Does it matter? Walang sagot. Does it matter? No. Perhaps the Gospels didn't say whether Jesus was handsome or not, kung mahaba talagang buhok niya, kung may balbas, kung blue eyes. Walang ganon details. Because what Jesus is known for was not His charisma, but His character. Not for what He looked like, but what He did. Di ba? Si Jesus, napaka-humble siyan si Jesus. Kahit siya ang hari, siya na ang prinsipe, siya ng anak ng Diyos. And yet, sa Luke 22:42, sinabi niya, yet not my will, but yours be done. So I'll ask you, dear friends, today, who is your King? Dear friends, God is calling us na makilala natin siya mas higit pa. Just when you thought you knew God, think again. He will show you a different side of who He is sa'yo. And you'll start to realize, oo nga, ang totoong hari dapat ng buhay ko ay ang Diyos. Now, dear friends, ang importante, no? In this world today that is so divided, medyo nalulungkot din ako. Pag tuwing election, mas lalo pag presidential election, di ba, sama-sama tayo sa feast, we teach and we share the kind of leader that we must choose. Pero dahil may kanya-kanyang kampo, may kanya-kanyang candidate, servants ng ilang taon na, leader na, best friends sa community. Pero dahil iba ang kampo, galit-galit na. Ilang taon na pinagsamahan sa feast, sa community, sa simbahan, at dahil sa ideolohiya, may umalis na ibang feast. And it saddens me that because of our ideologies, because of who we believe is the right person to lead us, away-away na tayo. Dear friends, follow the right King. But of course, because we choose to follow Jesus, dapat, we need to know, according to God's standards, kung ano yung tama at mali. Kung ano yung mali, pananagutan. Tama po ba? May consequence yan eh. Pero kung anong mabuti, bigyan ng praise. Papurihan natin. Let's not judge, let's not prejudice, but love. Hindi ba yan ang goal ni Jesus? Na magmahalan tayo? To love one another? Kahit iba ang ideologies natin. Kahit iba ang biases natin. Kahit iba ang prejudices natin. Hey, may hangganan ang mundo na ito. Tama po ba? Yes, we want good leaders. Yes, we want the right leaders.
But the right king can only be Jesus, the God King himself. Say this prayer with me. Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.